beloved neighbors sa ating lugar. Muli, magandang Lunes na umaga para po sa ating lahat. At it's again another day the Lord added to our life. It is a blessed day dahil makulimlim, we have full of rain sa buong gabi at magdamag. And praise the Lord na tayo po ay nakarating ulit sa araw na to. This is almost 29, patapos na ang buwan ng June. And we are praising the Lord na tayo po ay patuloy na nakakakilos ng maganda dahil sa may mga we are praising the Lord na tayo po'y malusok rin. Okay? Muli, hinihiling ko ang inyong pagsama sa akin sa maikling oras na ito na kung saan ating dadalhin ang ating mga tahanan, ang ating mga pagkilos sa araw na ito na may basbas ng Panginoon. Alam po natin ang gabay natin nagmumula sa taas. At siya po ang ating kanungan, siya po ang ating dalanginan, of course, sa lahat ng ating mga concern sa araw nito. Muli, itong abang inyong lingkod, Pastor Cyril Ganan, sa Concepcion Bible Baptist Church, ay dadala sa inyo sa isang espiritual na pagnilay-nilay ngayong umaga. Dahil masarap na ating umpisahan sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Muli, nais kong basahin sa inyo ang nakasaad dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 6. We are still in the life of leaders. Leadership in a spiritual aspect. And dito po mayroon silang account na napakaganda, result of their growth in number. Sabi po sa Acts chapter 6 verses 1 and 2 lamang, sabi niya, in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitudes of the disciples unto them, and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom may we appoint over this business. Dito po ay they have a problem facing the situation sa loob po ng simbahan, sa loob ng pagpananasiwa, okay, sa paglilib. Ang problem nila was the result of growth. Dumami po ang mga mananampalataya at nagkaroon ng negligence o hindi na po kayang maapula, hindi na po kayang maalagaan ng mga nangangasiwa dahil sa sobrang dami na ng tao. Parang sabi,
there was a murmuring against the Christian against the Hebrews because their widows were neglected. Ang kanilang mga old folks, ang kanilang mga single mothers na kung saan namatayan na ng asawa, widows, ay napabayaan. So the 12 disciples were made a meeting what to do. Sabi ng 12 disciples, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, hindi marapat, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Hindi marapat na iwanan namin ang pag-aaral ng salita ng Diyos at trabahuin namin ang pag-serve para sa mga tao pagdating sa physical na pangailangan. Meaning the foremost responsibilities of the disciples is to feed the people through the Word of God. Or although mayroon po silang physical feeding na tinatawag. So, the decision was made, sabi niya, pagpili tayo ng mga men that they may be appointed over this business. Yan. So, pero may qualification. Ayun, doon ang magpapasok yung character qualification. Hindi po ito. Alam nyo, pag kayo mag-a-apply ng trabaho, automatic may nakasulat sa mga a-applyan. Number 1, dapat college graduate, degree holder. Okay, kailangan siya ay may experience na 2 taong, something like that, or pleasing personality, mga ganyan. Okay, yun ang mga requirement sa labas. Mag-pass ka na yung biodata, okay, at titingnan kung anong credentials mo. Okay? Kailangan marunong, kailangan masipag, mga ganyan. So, in every company ay mayroong qualifications na nire-require. Sa spiritual aspect, iba. Hindi educational attainment or pleasing personality ang tinitingnan. Tingnan niyo po, ang sabi dito, 2 lang nga ang requirements eh. Sabi niyan, wherefore brethren, look ye out among you 7 men. Pipili sila ng 7 tao. Pero ang requirements ay ito. 7 men of honest report. Yun. Una, dapat mayroong honesty. Kahit gaano ka-educated ng tao, pag walang honesty yan, ay papasok sa corruption yan. And what is honesty? Ang honesty po talaga, hindi po yan ginagawa una sa kapwa-tao. Kasi pwede po ang tao, pag may nakatingin, ay magiging honest sa kapwa niya. Paano pag wala nang nakatingin? Kaya sa aming spiritual leader, tinuturo namin na ang honesty ay ito. It is before God. Kailangan honest ka una sa Diyos. Na kahit na walang nakatingin. Hindi ko makalimutan yung Koreano. May Koreanong pumunta rito. Tapos kailangan niya ng mga manggagawa. Sabi ko sa kanya, what do you need? I need
somebody that will work with me sa mission center. Sabi ko, bakit? Ang tagal-tagal mo na dito, wala ko pang mga tao. No, marami akong taong nakipag-work sa akin, pero I don't like them because marami akong perang nawala, nasayang, because sila'y mapagsamantala. Ayun. Well, sabi ko, I can give you people. I can help you. So, nung kami po'y nakipagtrabaho sa merkado, sa Koreano ito, sabi ko sa kanya, sabi ko sa mga workers ko dito sa simbahan, wala kayong tatanggaping anumang pera na kanyang ibibigay. Because dalang-dala na yan. Wala. Kahit siya pa magbigay, wala kayong tatanggapin. Pag tayo nakipagtrabaho doon sa kanyang lugar, sa kanyang mission center, ay magbabaon tayo sarili. So yun po ang aming ginawa. Sabi nga ng mga kaibigan kong mga pastor, paano mo na pabilib ang Koreanong ito? Ang sabi ko lang sa kanila, kailangan talaga kasi maging honest ka sa tao eh. At I have given warning to those who work with him. Sabi niya, pambihira, 2 buwan lang. Ikaw na ang pinagtiwalaan ng taong ito dito sa buong kapamahalaan, sa kanyang property. Sabi ko, totoo yan. Pero that is a trust. You cannot be trusted if you are a person without honesty. At ang honesty, hindi sinasabi. Yan ay ginagawa. Ganun lang ang prinsipyo. At sabi ko, ang honesty ay una sa Diyos, hindi sa kapwa-tao. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, if these are the people that will minister to fellow people, sabi niya, they must be a people with honesty or with good. Sabi niya, we may appoint these men, 7 men of honest report. Opo. Isa po yan sa napaka-timbing requirements if you want to minister to people. Men of honest report. Paano mo malalaman? Titingnan mo ang kanilang buhay, hindi sa salita. And you must prove honesty in your life every day. Kaya doon papasok yung fear with God. Ibig sabihin, a man must have the fear of God in his heart. Ano yung fear of God? Hindi po yan takot sa multo, takot sa anumang bagay. Kundi pag sinabing fear of God, ay respetado mo. Mayroon kang tinatawag reverential fear. Fear to do right. Hindi mo hahayaang makagawa ka ng mali sa harapan ng Diyos. Hindi ka lalabag sa kanyang utos. Kaya isa yan. Honesty is so important. Kaya lang sabi ko sa Koreano, to me, honesty, kasi sabi niya, we need to be honest to one another. Sabi ko, tama yun. Mutual yan. Mutual ang honesty.
You ought to be honest to me, and I will be honest to you. Yun lang yan eh. So, I worked sa Koreanong ito for 7 years. Pero nag-gain ko yung kanyang trust within just 2 months. Palis-alis papuntang Amerika, palis-alis papuntang Korea, saan man. So, ganun lang. True honesty is honesty before God, hindi before men. Kasi, makikita naman ng tao kung talagang honest ka. The way you do things. The way you live your life. Pero after 7 years, nakipaghiwalay. Ako po mismo humiwalay. Opo. Ako mismo humiwalay sa Koreano. Because after 7 years, may na-prove ako. Nasabi ko, before na tayo nag-usap, sabi mo, honest ka sa akin. Honest ako dapat sa iyo. Ako na nagtrabaho sa iyo, pinatunayan ko. Kaya nagtagal tayo. Pero sa ginawa mo, hiwalay na tayo. I don't like it. I cannot work with this kind of process. Bakit po? Kasi napag-alaman ko na every time sila pumunta dito, mayroong kinikater akong mga nasa 30 estudyante, maraming grupo, papunta-punta dito sa aking simbahan. Tinuturuan ko ng English, Korean language, free sa aking school dito. Kasi sabi niya, talagang kailangan ng help. So, tinulungan naman namin. Kung napag-alaman ko, pambira, kumukuha pala ng pera. Sinisingil pala yung mga kabataan na pumunta rito ng pera. Pagkatapos, hindi ko alam. Nililibre ko rito. Ang binabayaran lang dito, kuryente at saka tubig habang nandito sila at saka help para sa mga teachers ko. Pero pambihira, napag-alaman ko, sinisingil niya pala ng napakataas na singil ang mga bata na pumupunta rito at nililibre ko. We are doing the effort that he is doing. Sabi ko, hindi tama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Yan. Kaya sabi ko sa kanya, for 7 years I have served you. Niloko ba kita? O, patunayan mo sa akin. Pakita mo sa akin. For 7 years, nag-serve ako sa iyo. Niloko ba kita? O, wala masabi yung Koreano. At dinuro ko, ikaw, niloko mo ako. Bakit? Yung mga kabataan pa lang pumupunta dito, sinisingil mo ng napakalaking halaga. Pagkatapos ako, nilibre ko sila dito. It is all our effort. Wala akong siningil sa mga batang ito because I believe in the ministry. Pero kung lulukuhin mo ko ng ganyan, sa'yo na lang yung pera mo, pero maghanap ka ng ibang kamanggagawa. At mula ngayon, give up na ako. Anyway, nag-serve naman ako sa'yo for 7 years. Pinakinabangan mo naman ako. Ayun. Tapos, yung mga members ko, 1 linggo, kung may meeting, 1 linggo silang nag-a-absent. Trabaho dito, trabaho doon. Kami ang nagluluto, kami nagbabudget. Madaling araw pa, ay kami magtrabaho, ganyan. Pagkatapos, tinitipid natin lahat. Nag-aabono pa ako. Pagkatapos, lo and behold, after the meeting, tatanggap ka ng halaga. Kumukuha ka ng pera sa mga Koreanong, hindi ko lang maintindihan kasi hindi ko marunong magsalita.
Tapos sasabihin mo, tapos mawawala ka isang buwan. Yung pala, nagliwaliw dahil maraming pera. Kaya sabi ko, cannot work with this. Tama na. Yun. After 7 years, ako mismo umiwalay. Bakit po? Kung maglingkod tayo sa Diyos, maglingkod tayo na totoo. Hindi tayo pwedeng manloko. Katanda-tanda mo na, niloko mo pa ako. Sabi mo nung una, niloko ka ng mga Pilipino pastors. Tanong ngayon, sino nanloko sa atin? Kaya, I cannot work with that kind of system, sabi ko. Tapos nung ako po'y nakapunta ng Korea, yung mga supporter niya doon, napag-alaman ko, niloko niya rin. So, ganun po ang isang napaka-importanting maintindihan ng mga spiritual leader. Kaya ang unang sinabi, ang mga magmi-minister sa kapwa-tao, number 1, mayroong honest report. Ang kanilang buhay, mayroong honesty before God. Para sila, pagdating sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang neighbors, they will be honest also sa kanilang neighbors. There should be no corruption. Pantay ka lang. Oh. Sabi nga ng mga membro ko, Pastor, paano pag niloko ka? Di bali na. Ibigay na lang natin sa kanya ang pinagluloko niya sa atin, pero hindi na siya makaulit. Ganun lang yun. Hayaan na natin yun. God will reward us if we do it honestly. Pero, yung mga nanloko na yan, sa kanila na lang yan. Pero hindi na tayo malukuhan ulit. You can fool me sometimes, but you cannot fool me all the time. Kaya, isa sa napakabuting karakteristik ng isang manggagawa ng Diyos ay yung sinasabi niyang, let us choose men with honest report, with honesty in their lives. At ang honesty, una, bago mo yan gagawin sa kapwa-tao mo, honesty kung dapat i-render mo sa Diyos. Kasi sa Diyos, nakatingin lagi siya. Siya lagi ang nakamasid sa lahat ng mga moves mo. Wala kang maitatago kahit in a very secret part of your life and even in your heart. Mayroong sinasabi silang yung heart intent, yung intention ng puso ay mahalaga dahil doon nakabase kung honest ka o hindi. Oh. So, pag mayroong ulterior motive, sabi nga, may ginagawa kang ganyan, pero ang motibo mo, mayroon kang hidden agenda, naku, walang honesty yan. At pag walang honesty before God, you will never be honest to your fellow men. So dito po, sa mga pinipiling maglilingkod sa Panginoon, ang sabi dyan ay men of honest report. Yan ang unang sinasabi ng banal na kasulatan at ng salita ng Diyos. So, hindi po yan instant. Kasi po, ako nung nag-umpisa ako, talagang sinabi ko talaga sa Panginoon, tawagin mo na lang yung iba. Kasi alam ko yung sarili ko, Lord. Alam ko ang aking kapasidad. Alam ko ang buhay ko. Hindi ako karapat-dapat dyan sa office na yan, sa kalagayan yan, Panginoon.
wala akong masasabing maayos at karapat-dapat. Pero yung pala, ang talagang ini-emphasize lang so well ay when you are chosen by God, you must have a total surrender sa Kanya. Talagang isuko mo ng lahat sa buhay mo. I-give up mo na ang lahat, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. At alam ba ninyo na yun ang naging susi? Kaya pala gusto ng Diyos na i-give up mo ang lahat. You made a total surrender to God. If you want to serve Him, you learn to deny self, eject self, and let the Lord be in the center. Kasi doon lang mapifix ang iyong will, ang iyong mind, ang iyong heart, na talagang mayroong 100% purity pag nag-total surrender ka kay God. Sa Kanya, lahat, sabi nga walang araw at walang gabi sa Diyos. Lahat yan, maliwanag. Wala kang maitatago. So anong gagawin mo? Talagang total surrender. So, sa Panginoon, ang honesty una. Pag ang isang tao honest sa Diyos, guaranteed po yan, kahit saan magtrabaho yan. Honest yan sa kanyang trabaho at sa kanyang fellow men. Yun po yan. Para yan nangyari kay Daniel Daniel in the Old Testament was brought to captivity. Pero nagustuhan siya ng hari. Tapos inappoint siya sa lahat ng mga leaders, among the leaders. Inappoint siya na magiging the head of the president or the prime minister, si Daniel. Kaso nang kinainggitan siya, ang sabi doon, wala tayong, maybe talakayin natin bukas yan. Wala nang oras. Tomorrow, papakita ko po sa inyo yung honesty ni Daniel as the character sa kung saan. Naku, pagdating po sa honesty, grabe talaga sa Diyos una. At yan po ay kailanman recorded in the Word of God. Join with me as I pray ngayong umaga. Sa inyo, O Diyos, nagpapasalamat kami sa mabuting sikat ng araw ulit na kung saan pinasikat niyo sa aming mga buhay, Panginoon, sa araw na to. Salamat na kami ay nakarating sa araw na ito sa magitan ng inyong patnubay. Binigyan niyo kami ng malusog na pangangatawan. That is my prayer for all the families residente ng aming lugar dito sa Little Baguio, Panginoon. Dalangin namin na ang bawat isa, bawat tatay, bawat lolo, bawat lola, ang aming mga senior citizen dito po sa lugar ng Little Baguio ay inyong bigyan ng kalusugan at kalakasan ng mga pangangatawan upang po ang araw na ito ay magiging mapanatag at mapayapa para sa lahat. Dalangin namin na inyong gabayin ang lahat ng aming trabaho sa tahanan, sa labas man ng tahanan, or maybe in the offices or in the businesses. Any parts of the families residente dito sa Little Baguio, O Lord, gabayin ninyo ang lahat ng mga trabaho. Pangunahan, ilayo sa mga disgrasya sa pagta-travel, ilayo sa mga kapahamakan.
Panginoong Diyos, ang patnubay na yan ay nanggagaling sa inyo. So Lord, I pray na gabayan ninyo kami ng inyong makapangyarihang kamay, makapangyarihang pagkilos, na kahit na may COVID-19, hindi kami maapektuhan dahil protektado kami ng inyong kapangyarihan at preserve ninyo ang aming mga buhay. It's 40 to 50 families na residing dito sa Little Baguio, Diyos. Dalangin ko na sa inyong pangunguna sa araw na ito, ang aming mga buhay ay magiging panatag, maging matiwasay. I-sustain niyo kami sa magitan ng provide ng food sa aming mga tables. I-sustain ninyo ang mga breadwinner of every families, ang mga nagtatrabaho. I-sustain po ninyo ang lahat ng mga ginagawa na maging matagumpay sa araw na ito. O Diyos, aming hindi patuloy dinudulog sa inyo ang buong bayan ng Concepcion, kasama na ang mga LGUs, ang mga government local officials namin, ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, ang mga nagtatrabaho sa mga offices sa munisipyo, sa barangay. Kiniklaim namin, O Diyos, na kayo ang siyang mag-guide sa bawat isa, that we will be aware that when we do our job, when we do our responsibilities, we will be cautious na kayo ang nakatingin, and we must be honest in the things that we do para magiging matagumpay ang aming mga trabaho sa araw na to. Help us to apply honesty sa lahat ng aming ginagawa para po matuwa kayo, because that is one of the great characteristics na kinakailangang i-practice namin sa araw-araw. Pangunahan po ninyo ang aming mga doctors and nurses who are working in the hospitals. At dalangin namin, Panginoon, na protektahan niyo sila from all sort of illness or sickness, lalong-lalo na po sa COVID-19. At dalangin namin na patuloy ang lahat ng mga good citizen will be cautious, careful sa aming araw-araw na paggalaw. Because alam po namin ang virus na ito are continually affecting a lot. At salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos na binabalansin ninyo. Hindi kami natatakot sa virus na ito, because kung titingnan talaga ang casualties, ay napakakunti kumpara sa mga sakit na nandyan na sa kasalukuyan. Tulungan ninyo na ma-recognize namin na mas marami pa malala na sakit na siyang pumapatay kaysa sa coronavirus. Oftentimes, ito lang pinasikat so much ng mga balita, ng mga news media. Pero kung kumparahin namin sa ibang mga sakit, mas marami ang casualties sa mga sakit. Araw-araw. At napaka-minimal ang coronavirus na sakit na maraming casualties compared sa hypertension, sa atake sa puso, sa iba pang mga sakit. So Lord, dalangin lang namin na kami ay magiging maingat, kami ay magiging careful lamang
But Lord, help us to do our normal job today. Patnubayan ninyo ang lahat sa amin. Bigyan nyo kaming malakas na immune system through the food, through the supplement that we take. At Lord, kayo ang magiging protector namin at preserver namin sa araw na ito. Kiniklaim ko, ito'y inyong gagawin sa amin, mga tahanan, sa mga pamilya namin, sa lahat po ng aming mga gagawin sa araw na ito. And we will be peaceful and restful sa lahat ng aming mga gagawin. Kiniklaim namin na ito'y inyong magiging patnubay sa aming lahat sa araw na ito. For this all I pray in Jesus' name. Amen. Amen.